Oh, kaya ito, yung ICI, mga bossing, yung ICI, ipako-contempt na daw si Zaldico. Pakinggan nga natin tong balitan to. Hihilingin ng Independent Commission for Infrastructure sa Korte na i-cite in contempt si dating Congressman Zaldico kapag hindi siya sumipot sa pagdinig ng komisyon bukas. Kaugnay pa rin niya ng maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Joseph Moro. Sa dalawang ipinatatawag bukas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, tanging si dating House Speaker Martin Romualdez ang nagpasabing handang humarap sa komisyon. Diba? Pag sa ICI, haharap tong OGAG na to. Bakit? Executive yun eh. Oh, hindi yun nila live stream. Sila lang nag-uusap, walang nakakaalam. Closed door yun eh. Malay mo, pagpunta niyan doon, magsinghutan lang yung mga yan. Kaya pagpunta niyan doon, baka mag-party-party lang yung mga yan. Kunyari, nag-imbestiga sila. Ano na to? Style bulok. Tamo, aatin siya dyan. Eh, bakit doon sa Senado hindi siya umaatin? Diba? O bakit doon sa, sa Blue Ribbon Committee? Doon sa TRICOM, Quadcom nila dyan patungkol sa flood control project nung nakaraan, hindi rin siya sumipot. Tapos dito sa ICI, sisipot. Bakit? O kasi nga, yung ICI na yan, style lang nila yan. Sila rin ang gumawa niyan eh. Mantakin mo, sila yung magnanakaw Sila yung magnanakaw, tapos yung magnanakaw gagawa ng isang komite na iimbestigahan yung mga magnanakaw. Eh, sinong amo nung mga binuo sa komite na yan? Ang amo niyan, yung magnanakaw. O, so syempre, magre-recommenda itong itong ICI na to na sampahan na ng kaso si ganito. Bakit? Ano ka ba? Kaya nga kita nilagay diyan eh. Para ilihis mo sa grupo namin tapos sa amin mo papanagutin yan. Kaya ang kalaunan yan, baka ikaw, ICI, makasuhan ka pa. Tsaka again, walang kapangyarihan yung ICI. Yung ICI po, ang kaya lang po niyang gawin is mag-imbestiga and then magrekomenda ng mga kaso na pwedeng ikaso dito sa mga kawatan na ito. Hanggang dun lang po sila. Wala silang kapangyarihan na magsabi, ito may kasalanan, ito may kasalanan, ito may kasalanan. Sila papatawag nila yung kunyari, ipapatawag nila tapos pag naipatawag nila yung mga yan, dahil doon sa mga isasagot nito, pusta tayo. Wala silang maire-recommenda na sampahan ng kaso ito. Ang kakanain nila, sasampahan nila ng kaso si Zaldico na sila din ang nagtatago. Yan, si Romualdez, tinatago. Palagay ko, pwedeng hindi totoo to, malamang hindi totoo. Pero tinatago niyan ni Romualdez yan si Zaldico dahil alam niya, tatanga-tanga yan. Kahit 5 years old yung magpaamin dyan kay Zaldico, aamin yan, ganun kabugok yan eh. Tapos ito, pupunta daw sa ICI. Si Bongbong, di ba imbestigahan dyan? Malabo eh, siya may gawa eh. Walang pasabi si dating Congressman Zaldico na nasa ibang bansa umano. Kaya kung hindi sisipot, magpepetisyon ng ICI sa Regional Trial Court o RTC para i-cite in contempt si Ko. That's the process because, as I mentioned before, there's no contempt powers by the ICI. So the process there is pupunta kami sa korte. Kung aaprubahan ng Regional Trial Court ang petisyon ng ICI, ay maglalabas ito ng arrest warrant. Di ba? Ang magpipetisyon, ICI. Tignan mo ginagawa nila kay tanga eh. Ako magpipetisyon na si Zaldico i-contempt. Mantakin mo, walang contempt powers etong ICI. Ba't binuo pa yan? Hindi rin pala makakapagpakulong yan. Rekomendasyon lang pala. Ultimong contempt orders nila dahil hindi umatin sa kanila, padadaanin sa RTC. Siyempre, pag dumaan yan sa RTC, anong gagawin ng RTC? Puta, tatabunan yan hanggang sa di na mapag-usapan. So naka-contempt si Zaldico o hindi? Naka-contempt siya sa ICI pero yung ICI wala namang kapangyarihan na i-hold siya, i-hunt siya, makipag-coordinate sa Interpol, issuehan ng red notice, mga ganyan, kanselahin yung passport. Lahat ng hakbang ng ICI ibibigay nila doon sa mga proper agencies and it's yung proper agencies na yun yung magde-determine in terms of timing. So kung halimbawa yung contempt orders na yan nasa RTC na, tapos inupuan ng judge siya ng 3 taon, hindi dinesisyonan na dapat ma-contempt talaga, ano mangyayari? Makukulong ba si Zaldico? Hindi. Kaya nga ito, palabas lang nila, tomorrow lang tong ICI na to. Walang mariresolba ito dahil lahat ng mga gusto nilang mangyari hindi nila kayang gawin on their own. Magdidepende sila saan? Sa mga ahensya ng gobyerno. Kunyari lang, meron silang ginagawang trabaho, investigasyon. Pero pagka yan, inirekomenda na, halimbawa sa DOJ, inirekomenda ko, si Romualdez kasuhan, patutulugin lang nila yan.
Patatagalin lang nila, sabihin lang nila na iniimbestigahan pa. Ay, kailangan pang sumagot ng affidavit, counter affidavit at so on and so forth. Oh, di ba? Oh, so ngayon, akala nyo talagang nag-iimbestiga sila pero sa totoo lang kasabwat na rin, kasabwat nila lahat eh. Kasabwat nila lahat, komunista, mga dilawang tae, mga pinklawan ng mga gunggong, mga pendeho na mga taga-Comelec. Lahat nasa kanila. So, ine-expect mo, asikasuhin yung mga recommendations itong ICI na to. Hindi, patutulugin lang yan. Kasi nga, yung ebidensya niyan, ang papunta, Forbes Park, sa Tacloban, tapos may shortcut, papunta na Malacanang sa Aguado. Oo, ganun, doon talaga papunta itong investigasyon na ito eh. Kaya ang gagawin ng ICI, ilalayo. O sasabihin ng ICI, we came up with a report na ito talagang babaeng ito, o halimbawa itong si Zaldico ay talagang may kasalanan. Oo, and that being said, we are filing a formal case against this person at ito yung mga ebidensya na ipapakita namin. Yung judge, tamad. O kaya, yung judge, wag mo nang judge, wag mo nang pansinin muna yan. Idakit mo lang yan, bayaan mo lang yan dyan. Walang pansinin. Kasi, ano pa yan, baka mamaya dumami pa tao rito eh. Di ba, kalokohan lang yung ICI na yan, sabi ko sa inyo eh. Laban kay Ko. Sa ngayon ay nasa Immigration Lookout Bulletin lamang si Ko kaya minomonitor lamang ang galaw at hindi rin pwedeng pigilang bumiyahe. Wala ring arrest warrant laban kay Ko para dakpin siya. So help me God. Samantala, nakapanumpa na si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin. Natatayo rin lang bilang Special Advisor at hindi rin investigator. Tulad ng Si Harry Roque, si Baguio hindi na pala. Ay, hindi pala. Kala ko si Harry Roque yan. City Mayor Benjamin Magalong. Hindi po ako yung investigator, but I'm always at the disposal po ng ating chairman. Ako po yung parang liaison or coordination magko sa AFP, PNP, as well as sa National Bureau of Investigation. As well as siguro kung utusan po niya ako na magkandak po ng intel gathering. Panawagan niya pagkatiwalaan ng ICI at mga miyembro nito kahit hindi sinasa publiko ang mga pagdinig ng komisyon. Okay nang inan yan. Yan din ang hiningi sa atin ni Bongbong, pagkatiwalaan siya eh. Harap-harapan kung sino-sino nilagay sa posisyon. Yung mga nilagay sa posisyon, puro kawatan. O yung pinsan, naging speaker pa, kawatan lalo. Tapos yung kaibigan si Zaldico, yung ICI na yan, tingnan mo. Yung pumirma ng GAA, lalong-lalo na yung issue patungkol doon sa yung insertion at yung blankong item, di ba? Yung gumawa ng budget sa Kongreso bago mapunta yan sa small committee at bago mapunta yan doon sa Senado para pagdebatihan. Alam nyo ba na maraming nang nakapirma doon? Nandun si Dong Gonzales, si Suarez, nandun si Kimbo. Bakit hindi pinapatawag dito? Bakit si Zaldico na wala dito, pinapatawag dito? O bakit hindi kayo mag-imbestiga? Tawagin si Kimbo, tawagin si Dong Gonzales. Para lahat ng involved doon, maimbestigahan nyo. Iniimbestigahan nyo yung wala. So, kung walang tao dyan para sumagot sa mga katanungan ninyo, paano kayo magkakamap ng resolusyon? Di ba? Ilang tao na ba pinatawag nyo dyan? Si Villar pa lang. Sino pa? I don't see po any reason na pagsuspetsahan po natin ang kredibilidad, integridad po ng ICI. Dagdag pa ni Azurin, hindi sagot ang mga panawagan sa mga militar at pulis na sumama sa krusada kontra korupsyon. Their call is valid and their cause is just. Yet we must remember, real change cannot be achieved through division, chaos, or violence. Gago. Real change can also not be achieved pag nagnakaw yung presidente, yung pinsan, yung kaibigan. Tanginan yan. Former general, the reason why people are rising dahil meron silang pinaghuhugutan. Ano yung pinaghuhugutan? Yung pagnanakaw. Yun ang kondinahin mo, hindi yung nagkakaroon tayo ng division sa Pilipinas dahil nahahati ang Pilipinas ng mahirap na mga Pilipino at saka mga magnanakaw na mga nasa gobyerno. So yun ang division natin, hindi mo pwedeng pagsamahin yun, tubigat lang is yun, sir. So kaysa batikusin mo yung mga nagrarally, batikusin mo yung mga magnanakaw. Yung magnanakaw, alam mo kung sino pinuno nun? Yung amo mo. Kaya ka nga nilagay dyan eh. Kaya ka nga nilagay dyan para maging aso niya eh. Kaya ka nga si aso rin eh. Hindi ka lang basta aso ka rin. Aso rin eh. Revolutions in the streets may topple governments, but they do not always heal a nation. Sa 421 suspected ghost projects na natukoy ng DPWH mula 2018 hanggang 2024, pinakamarami sa Luzon,
Kasunod ang Visayas. Meron namang 51 na suspected ghost flood projects sa Mindanao. Oh, tapos ang iimbestigahan, Davao. Oh. Di ba? I-inspeksyonin daw ito ng mga pulis at mga taga-AFP Engineering Brigade. Binigyan ng ICI ang sarili nito ng hanggang sa susunod na 3 Jesus, style nyo bulok, walang mangyayari dyan. No, huwag kayo maniwala dyan. Kabalbalan lang yan. Ayan, at dyan po nagtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Panatilihin po nakalike, nakasubscribe. At mag-share po kayo, mag-comment para makita ng taong bayan lahat ng mga kabulastugan sa gobyerno. Hindi humihinto ang mga magnanakaw, kaya hindi rin tayo hihinto. Nare-reaksyonan ang lahat ng kanilang mga kabalbalan na ginagawa. Hindi tayo maluloko yung mga yan. O, wag tayong papaloko, wag tayong galit.